Alright mga ka-plastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito sa nangyayari ngayon na korupsyon sa DSWD naman mga ka-plastic. At ito yung pinaka nakakalungkot na pangyayari na kung saan ay kasasabi lang po ng Pangulong Bongbong Marcos na ang 36 billion na ninakaw ng mga kongresista ng flood control project ay ililipat na sa DSWD para magamit daw sa mga programa ng ahensya yung mga pera na dapat na pupunta sa proyekto. So after ng sinabi ni Bongbong Marcos yon ay meron na naman tayong panibagong problema mga ka-plastic, which is nahuli o na-discover ng PNP CIDG ang 50 million na halaga ng DSWD na relief goods na binebenta di umano sa Tondo, Maynila. So nakakalungkot na ganito ang ginagawa ng mga gobyerno. Sobrang malawak ang kaisipan ng mga magnanakaw, no, mga ka-plastic, where it comes sa mga ganitong bagay. So panoorin natin yung video mula kay Bongbong Marcos bago tayo magtungo dun sa aktual na video na pangyayari na kung saan ay nasabat ang 50 million na halaga ng relief goods na imbes na ibinibigay sa mga nasalanta ay ninanakaw po at ibinebenta bilang isang item sa Tondo, Maynila. So panoorin po natin yung video ni BBM gaya ng ipinangako niya. Kababayan, kinalulugod ko ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Palakpakan mga bugok. Oh. Itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Mga kababayan, kinalulugod ko. Diba? Tonto ang mga tao sa pagkakala nila na yung 36 billion na halaga ng flood control project ay talagang napupunta sa mabuting kamay. So, unfortunately, hindi po ganito ang nangyayari. So, panoorin natin yung video mula sa TV Patrol na kung saan ay nasabat ng PNP CIDG. Ito, 6,000 na-ready na. Waiting na lang sa inyo. Kanina pa dito, hanggang alas 5 lang oras na po. Grabe, ang dami niya, no? Yan, kung mapapansin nyo sa video, mga ka-plastic, na sobrang daming relief goods. Tambak-tambak sa isang bodega ng isang warehouse. Yan, dito sa may Tondo, Maynila. Basically yung laman niya. Towel, slippers, Lupit, no? t-shirts, pang lalaki, pang babae, pang baby. Na talagang pag-asa ang Pilipinas. Pang adult, pang bata, and briefs. So yun yung laman. Magkano mga binibenta sir? There's yung negotiation namin is each box priced at 2,580. Grabe, no? 2.5. Yes, Sir, pag hindi 2,500. mo nasalanta ngayon, no? Anong implication yan? Lalo na po sa mga tinamahan po ng bagyo. Makikita nila binibenta pala. Yun nga. Ito syempre magiging masama yung sa ang tingin nila sa gobyerno. Dahil ang alam nila, this is for relief. Once na lumabas ito sa merkado, syempre ang backlash niyan sa gobyerno. Kasi dapat ito is libre. Right? Ito, Diba? Kawawa ang mga mamamayang Pilipino na kapuspalad na nag-aantay ng relief goods, pero mabali-balita nila na nakikita ngayon na ang DSWD relief goods ay napupunta lamang sa anomalya. Diba tayo na kikinikilabutan na sunod-sunod ng trahedyang nangyayari sa bansa natin?
Tapos ganito pa ang ginagawa ng mga gobyerno na pinagkakaperahan ng mga relief goods sa halagang 2.5 sa isang kahon. Kompletos recados na dapat binibigay yan sa mga nangangailangan, mga kaplastik. So nakakalungkot. Eto, teknik yan para mawala yung issue ng flood control, parang divert issue. Ano pa nga bang mangyayari, mga kaplastik? Ganun naman talaga. Baga dinadivert na lang natin sa ibang issue hanggang sa lumabnaw ng usapin tungkol sa flood control. Pero hindi lang po kasi sa DPWH tayo tumutok, mga kaplastik. Sobrang dumi na talaga ang gobyerno ngayon. Mapa DSWD yan, PhilHealth, Pag-ibig, SSS, lahat yan may mga anomalistic na nangyayari. Yan, tactics na pantakip sa DPWH issue para ang DSWD naman kuno ang malalagay ngayon sa hearing. At ito naman sabi ni RJ Cosme, sigurado Duterte sisisihin yan. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Yung bigas na binebenta pa nga ng mga earthquake victims na imbis na ipamigay as relief. Totoo yun. Meron akong video na ipapakita sa inyo lately, mamaya lang, na yung relief goods na halagang 20 pesos kada kilo ay binebenta ng mga gobyerno doon sa Cebu. Yung mga nasalanta ng lindol ay binigay doon, mga kaplastik. Sobrang kupal talaga, mga gobyerno. Imbestigahan nyo ang DSWD, talamak na din yan sa kanila ang korupsyon. Mula pa sa paggawa ng ayuda at iba pa ang mga programa ng gobyerno. Lahat naman yan, mga kaplastik, meron yan. Lahat. Kahit nung mga way back, nung pandemic times, kami nga nakatanggap ng ayuda pero bukbok na yung bigas. May kinakalawang pa nga yung delata na binigay sa amin from DSWD yun. So ginawa tayong hayop na pinamimigay na lang ay tira-tira at mga bulok na mga canned goods. So binabago yan. Talagang sagaran ng kasakiman dito sa Pilipinas. Kami nga one time na nakabili ng corned beef, kilalang brand pa naman yun, pero yun laman lata lang, parang mumurahin na karne na ewan kung yung lasa parang pinalitan lang ang label. Nung tinanggal ko yung label ng packaging na nakadikit sa lata, may tatak na DSWD. Ganun naman talaga yung mga kaplastik eh. Kaya imagine mo yung mga halimbawa nanghihingi yung mga media o yung mga gobyerno o mga isang grupo ng mga Catholic, mga charity works. Hihingi sila sa inyo ng mga damit, nanghihingi sa inyo ng mga donations, sasabihin nila, idadahilan nila, ay pangsasangkalan nila is para daw i-donate sa mga mahihirap, sa mga kapuspalad, yung mga taong walang kakayanan makabili ng mga isang bagay. Yun yung mga dinadahilan nila oftenly or talagang madalas na kanilang sinasabi. Pero unfortunately, malaman-laman mo yung mga dinodonate mo sa lahat ng aspeto ng gobyerno man yan o private sector ay napupunta lamang sa ukay-ukay at binebenta nila ito sa murang halaga. At minsan kamalas-malasan pa yan, doble pa. Mga kaplastik, doble yan. Kaya hindi ako naniniwala sa mga nanghihingi ng mga donasyon, mga relief, nanghihingi sila ng mga extrang damit sa mga tao, tapos kalaunan pagkokolektahin nila yan, tapos ibebenta nila yan as parang tatayo sila ng isang maliit na parang ukay-ukay store sa isang malayong lugar na kung saan ay malayo sa mga hinihingian nila ng mga donators. Kaya madalas nangyayari yan sa Pilipinas, mga kaplastik. So panoorin natin yung video na yun mula sa TikTok, mga kaplastik.
Papanood natin sa inyo kung gaano katarantado yung gobyerno na imbes na nagdo-donate po sila ay yung relief goods na supposedly na binibigay sa mga nasalanta ay binebenta pa rin pa ng mga gobyerno doon sa nasalanta doon sa Cebu. Panoorin natin. Viral ngayon ang 20 pesos na 1 kilong bigas na binibenta sa mga apektado ng lindol ng mga administrasyon ni Marcos. Ayon sa mga tao, nagdalaiti sila sa galit at binabatikos nila dahil nga bakit ginawang negosyo ang 20 pesos na bigas na sana ay ipamigay na lang ito sa mga apektado ng lindol. Hindi kagaya sa Davao, ang Davao ay nagbigay ng truck-truck na mga bigas na pinadala ito sa Cebu at pinamigay sa mga biktima, pero itong administrasyon ni Marcos ay binenta nila ang 20 pesos na bigas sa mga biktima. Ay, diba tarantadong nila lang? Hindi ko alam kung sino may pasimuno nito eh. Maaari, ang administrasyon po ang gagawa niyan. At ginawa pa nilang business, mga kaplastik. Sa halip na ginawang pantulong. Samantala sa Davao daw ay gatrak ang mga relief goods na ipinaabot sa mga tao doon ng libre. Samantala itong hinayupak na nilalang na administrasyon natin ay nag-aabot sila, ngunit may bayad na 20 pesos kada kilo. Tingnan mo yung kabulastugang ginagawa ng gobyerno ngayon, no? Di sila nakokonsensya na makikita mo mga nakabalot na nga lang ng plastic cover yung katawan nila para lang makatulog sila sa labas ng kanilang tahanan dahil may aftershock pang nangyayari sa kanilang lugar. Nakakalungkot. Nano ito. So tinupad na talaga ni Bongbong Marcos ang kanyang sabi noon na babalik ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Pero yun nga lang, binibenta niya sa mga biktima ng lindol. Ay, grabe. Diba? Kupal eh. Binenta naman. Oo, binenta naman. Natupad naman yung mga pangarap natin sa buhay na magkaroon ng murang bigas. Ngunit dadapot sapagkat napunta lang sa mga nasalanta na walang-wala na nga yung mga tao doon, binentahan pa rin ng bigas. Pinagkaperahan pa. Di ba mga tao doon? Diba? Sobrang lupit na talaga ng Pilipinas. Hirap. Ang hirap, sabi nga nila, ang hirap mahalin ng Pilipinas eh. Yan, tinupad niya mismo ang 20 pesos na kilo ng bigas pero siya ang nagbebenta. Ay nako, BBM, anong nangyayari sa'yo? Will. Hindi na tulong yun. Negosyo yun. Ano ba nangyayari kay BBM? Kailangan pa talaga na paabutin hanggang 2028? Ganun talaga. Alipores kasi ni Romualdez yun eh. Yung relief nga ni OBP, libre lang. Magkaiba sila ng pananaw mga kaplastik eh. Pero on the side naman sa OBP, marami pa rin kritiko sa kanya. Marami rin galit kay OBP. Hindi ko nga maintindihan kung bakit maraming galit sa Duterte. Hindi ko alam kung anong isip ng Presidente BBM. Lord, bakit ganun? Binigyan niyo po kami ng ganitong presidente. Kayo na po ang bahala sa mga nabiktima ng lindol sa Cebu. Diba? Wala na tayong pag-asa mga kaplastik. Kasi ang hilig nyo kasing bumoto ng mga popular eh. Yan lang naman kasi ang lagi kong sinasabi dito sa YouTube videos ko. Na mahilig kayo kasing tumangkilik na mga politiko, na mga sikat. Ang dami-daming mga tumatakbo na mga magagaling pero hindi ninyo binoboto. Diba?
Pero antayin na lang natin ang mangyayari sa Pilipinas kung aabot pa ba tayo sa 2028. Baka matulad na tayo sa Indonesia, sa India, na kumakain na lang ng ebak tsaka maruming tubig dahil sa sobrang hirap ng buhay. Diba? Ganito ang nangyayari sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Mapa DSWD, DPWH, DepEd, PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan. Ay mga ginagawang mga kadbulastugan yung mga yan. At sobrang dumi na po ang mga ahensya ng gobyerno na kailanman na hindi na magbabago. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Hoping na may dumating na isang tao na kayang pabaguhin tong Pilipinas. Kagaya ni Lee Kuan Yew ng Malaysia, ng Singapore pala, na kaya niyang pabaguhin ng kanilang bansa. At may isang salita na talagang binuranan niya lahat yung mga korap sa kanilang balwarte. At ngayon ay namamayagpag ang kanilang country dahil sa sobrang yaman nila. Diba? Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.